Kung ang napanood nyo lang sa video ay nagtatalo kami ni Mayor at pinagbibintangan ako na rin ng taga Quezon City. Hindi yun ang totoong kwento nun. Malalim yun. Ang pinag-uusapan doon ay kalagayan ng mga taga-Pasig. Ang pinag-uusapan doon ay kahihinagnan ng Pasig. Dahil pinagbibintangan din ako na ako raw ay ginagamit ng St. Gerard. Siyempre nakaka-insulto. Alam niyo po ba, 1987 pa, ay presidente na ako ng Union. Pagdating ng 1991, naging vice president naman ako ng isang malaking Union. Yung gumagawa ng Inidoro, yung American Standard. Ang aming Union ay progresibo, militante, nagrarally, nagwewelga. Kaya, naiinsulto ko kasi ang history ng aking politikal na gawain ay hindi nagpapagamit. Di ba? Hindi ako nagpapagamit. Naging national officer ako ng BMP. Alam niyo yung BMP? Pinagbuklura ng manggagawang Pilipino na pinamumunuan ni Lodi Di Guzman, yung kumandidatong presidente, na aktivista. Ganun po ako galing. Kung naririnig nyo rin yung pangalan ng Popoy Lagman, iyan yung aming dating chairman. Sabihin, politically, hindi po ako bagito. Hindi rin ako bagito lalo na sa rally. Dahil ako ang commander ng malalaking rally nung ako ay nasa national pa. Kaya nai-insult ako. Dahil pinagbibintangan mo ko, kasi minabuti ko na lang, o isasama na lang ako ay St. Gerard. Baka mas mainam pa, tutuhanan ko ng labanan kita kasi manhid ka. Manhid ka. Dumadaling kami, hindi mo kami pinakikinggan. Nagre-reklamo kami, nagsusumbong kami, pero hindi mo naman ina-aksyonan. Irereklamo namin yung market administrator, itinago lang yung kaso. Isang taon na mahigit, hindi pa na ahatulan. Bakit? Kasi yung market administrator, taga Quezon City. Taga Kamuning. Umupa lang sa Pinila para magpukan taga Pasig. Marami dyan sa loob ng City Hall. Kaya yung pinipitan niya, nagkakot ako ng taga Quezon City, hindi ako ang mahilig magkakot ng taga Quezon City. Yung mayor natin, ang mahilig magkakot ng taga Quezon City. Yung ating city administrator, yung mga abogado sa city administration, hindi po yung mga taga-Pasig. Yung ating HR officer ay taga-San Juan. So, marami dyan, hindi po yan mga taga-Pasig. Tapos pagbibintangan ka, naghahakot ka ng taga-Quezon City. Yan po ang kwento. Yan po ang namin pinagtatalunan. Sinasabi ko sa kanya, magpaliwanag ka. Kasi nung ihayag niya yung project na yan, sabi niya, ultimo pa ako, ipapaliwanag niya. O bakit hindi ka magpaliwanag? Gigibayin niya yung City Hall, hindi ka ba nagpapaliwanag? Bakit 9.6 billion? Bakit kailangan mong gibayin lahat ng istruktura dyan para lang bigandaan yung sinasabi mo para sa City Complex? Bakit kailangan? Yan ba ang priority mo? Yan ba ang pinakamahalaga sa Pasig? Di ba wala pa rin tayong mga matitinong gamot sa loob ng ating mga ospital? Di ba ang dalawang ospital natin hindi na makapag-accommodate ng mga pasyente dahil sa liit at kakapusan ng mga kagamitan? Hindi ba yung priority? Priority ba talaga itong City Hall? Hindi mo na siya mapigil. Ilipat na nga yung City Hall, di ba? Sabihin gusto niya. At pag nagibali yung City Hall, saka siya magpapaliwanag. May magagawa ka pa ba? Hindi ba eh. Wala kang choice, kundi palagi na siyang gawin. Kasi nag-ibali eh. Yan po mga mahal kong kapapasigenyo. Hindi tayo pwede manahimik. Bibigyan tayo ng pagkakataon ngayong 2025. Diba? Kung hindi man natin alam yung mga naganap sa paligid,
ito yung pagkakataon para tuklasin natin. Kasi magdidesisyon na naman tayo sa 2025. Di ba? Alam naman natin yung buhay at dahil nila. Hindi ko sinasabi na si Ate Sara ay mahirap. Marami ng tao. Pero, naninirahan siya kapiling ng mga taga-Bangbang. Hindi naman siya tumira sa Forbes Park. Hindi siya tumira sa Valle Verde. Hindi siya tumira sa mga mayayamang mga executive villages. Hindi siya tumira. Pinili niya doon manirahan sa Bangbang. Kapiling ng kanyang mga kabarangay. Diba? Kaya, ang kanyang kinalakihan buhay, malayo sa kinalakihan buhay ng kasalukuyang nanunungkulan. Importante yun sa pagdedesisyon. Kasi, majority ng mga taga-Pasig ay namumuhay sa average level o baka mas mababa pa. Ang palengke natin wala na namimili. Simple dahil pa sa madumi. Simple ba dahil sa mahal ng bilihin. Ang totoo yan, yung ating mga kababayan, wala nang pambili. Diba? Hindi dahil sa mahal ng bilihin, wala na talagang pambili. Diba? Kasi mahirap kumita. Kung ikaw ay average worker, minimum wage earner ka lang, imagine mo yung gastos. Namamasahe ka, tumataas ang mamasahe. Diba? Nagpapaon ka, may anak ka na nag-aaral, nangungupahan ka. Yung 645, paano mo pagkakasyahin? Eh kung nangungupahan ka pa, wala kang ipon. Paano pagdating ng katapusan? Wala kang pambayad. Maiisip mo ba yung palengke? Bibili ka na lang ng kwek-kwek, pang ulam. Diba? Bibili ka na lang ng noodles. Bibili ka na lang ng sardinas. Kasi pag nagluto ka ng normal na pagkain, may bawang, may sibuyas, may kamatis, dinadagdagan pa ng magic sarap. Diba? Meron kang apat na anak, ang normal na luto, gagastos ka ng average na 300 pesos. Diba? Eh, bumibili na lang sa karinderya. 60 pesos na baboy, 40 pesos na gulay. Pag-aakyan namin, 100 piso lang. Nakakibit ako ng 200 piso. Diba? Yan na po ang buhay natin. Hindi ba nila naiintindihan? Diba? Yung pera, aaksayahin lang nila sa mga proyekto hindi naman natin kailangan. Imbis na hatiin na lang sa mga tao sa forma ng public service o social service para makabawas. Diba? Dati libre ang uniforme. Hindi naman libre. Kung nabasa mo yung FB, kung nabasa mo dun sa social media, libre. Hindi nga lang nakarating. Diba? Hindi pa nga lang nakarating. Hindi makakarating pa ba yun, eleksyon na? Diba? Sabihin ng pangako, dati naman natin kinanamasa yun. Ang laking kabawasan din sa gastos, no? Diba? Binigyan pa ng, meron tayong PLP. Sabi, ililibre na lang edukasyon. Ano malilibre? Ilan lang naman ang batang asa dun sa PLP. Ang tayong gusto mag-kuleyo, pag hindi ka matalino, hindi mo ka na mag-kuleyo. Diba? Magtyaga ka dun sa malalayong eskwelahan. Hindi ka gaya sa Makati, napakalaki ng Makati University, kaya nang i-accommodate natin gusto mag-aral sa public school. Dapat ganon, di ba? Maraming bagay. Sa totoo lang yan, nakikita lahat yan ni Ate Sara. Kasi pinagbibintangan sila. Nagbibigay daw sila kasi nag-aanak sila ng kapalit o kaya naman hahabulin nila yan pag sila ay nanungkulan. Aanahin nila yun. Ang kita nila, mas malaki pa sa income ng Pasig kada taon. 4 lang naman ng kanilang anak. Di ba? Sobra-sobra sa kanilang pangailangan. Kaya nga ang kanilang mag-asawa, walang ibang inisip, kundi i-share ko na lang yung yaman namin. Kasi naranasan naman namin din maging mahirap. Lahat ng mga kailangan, kung matutulungan ko rin lang, tutulungan ko. Ang problema, kung nararamdaman tumutulong sila, ang
Hindi malo pinagpintaran agad silang siguro lalaban ito laban sa akin. Hinaharas. Keso wala raw permit yung building, keso wala raw occupancy permit yung building. Dati wala naman occupancy permit, di ba? Pero ba? Pag kumuha ng building permit, yung iba, hindi na kumuha ng building permit, di ba? Ngayon, lahat yun, obligasyon. Pag kumuha ka ng building permit, nagpagawa ka ng bahay, hindi ka pwedeng tumira kapag wala kang occupancy permit. Yan po ang ini-issue sa kanila. Yung mga tao, tinatawag ng 4A pagdating sa construction. Yung ba naman kaliliit na bagay na makakalimutan pa nila? Quadruple A, yan yung kanilang rate. Gano'n nakataas yung kanilang level. Napaka-perfect na sa kanila pagdating sa construction. Tapos permit lang, nagkakamali ka pa. Kaya ako sa sila, harassment. Kaya kung i-haras mo kami, akawin na lang namin yung posisyon mo. Kasi gusto namin tumulong. Pinagbibintangan mo pa kami. Di ba? Baka pag nangungulang kami, mas marami pa kami matulungan. Kasi yung sistema ng public service ng gobyerno, yung mga ahensya ng gobyerno, makakatulong nila para makapagservisyo sa mga Pasigueño. Okay po ba? May kami ba tayo na ba? May handok na. Okay. Sige, ganito lang. Medyo nakakakiti ako kasi sa totoo lang, yung nangyari sa akin yung office ko hindi naman ako nakakaroon kahit ang interviews. Kasi sa totoo lang, nung inausap niya yung mga taga-Quezon City, ang kuman sa akin, umalis ka na at ang mapagpintanan ka. Hindi ako umalis. Kasi gusto ko talaga sa mga kausap. Gusto ko masabi sa kanya, ano dapat kong marinig. Ang sabi nila, lagi na lang sinasabi, may programa naman tayo. Sabi naman niya, kung meron kayong gusto malaman sa proyekto, kung makikita sa opisina ko, ipapakita natin. Makakapasok ka ba doon? Hindi ka naman makapasok doon, magpapay-schedule ka pa eh. Kapag pumunta ka doon, sabi mo, pumunta ako dito para makita ko yung detalye ng project, mapakita ba sa inyo? Hindi nga lumapit sa Pasig Development Council eh. Kasi naglayo sila ng Pasig Development Council. Ito ay binubuo ng mga iba't ibang organisasyon. Ang trabaho nila, sila yung magpo-propose ng mga proyekto na approve ng City Council. Yung project na yan, hindi yan dumaan dyan. Hindi alam yan ng mga CSO, yung mga NGO. Kaya, mga kapag Pasigueño, ganito. Hindi ako nandito para yung adversa yung paniwala sa akin. Itong pagkakataon, ang ulang din na sinabi ko lang kay Mayor Vico. Binibigyan kayo ng pagkakataon, magpasya, magpaliwanag, mag-isip. Binibigyan kayo ng pagkakataon. Kaya dapat ko lang alamin kung ano ang nagaganap sa paligid. Siyempre, mas magiging madali yan kung personal yung makikilala si Ate Sara. Kasi alam ko, narating sa ngayon. Kaya gusto niya rin kayong personal makilala. Kaya yung mga pahanting upuan, kung meron pa kayong mga kaibigan sa hindi pa nung dumadami, text nyo na, para personal na rin nilang makilala si Ate Sara. Ang palagi lang naman sinasabi ng Ate Sara, yung kanilang opisina, yung kanilang building, open sa lahat ng nangangailangan ng tulong. Kaya kung kayo, meron kayong mga problema, kahit simpleng kailangan ko ng nebulizer, maraming nebulizer doon eh. Kailangan nyo ng wheelchair, napakaraming wheelchair doon. Kailangan nyo ng mga pagtungkod, napakarami doon. Yun nga lang, sa sobrang dami na, ini-schedule na lang yung release. Ini-schedule yung release. Ngayon, kung magkakaroon naman ng medical mission niya sa lugar nyo, doon pwede naman direct yung maghingi. O kaya, bago dumating yung araw ng medical mission, magpapot na kayo ng request agad. Para, pagdating nila dyan, i-release na lang sa medical mission. Ganun ang proseso. Kasi, sa City Hall, may 12 konsehal.
pwede magbigay. May vice mayor na pwede magbigay. May mayor, may congressman na pwede mahingian. Kasi ipilan po, isang tao lang. Si Ma'am Sara lang. Diba? Binabalikan na lahat yan. Kasi gusto nyo lang patunayan na seryoso ako na gusto kong baguhin ang kalagayan ng Pasig. Sa lahat ng aspeto, kasama na yung serbisyo. Pero po ba kayong gustong linawin? Para gusto kayong magtanong? I-open ko na po muna kasi yung paraso ko, inaatake na ng